Kumusta ang pagbisita mo sa farm, Serena? Hindi mapigil ang mapalingon ni Elenita sa direksyon ni Sebastian. Nakataas ang labi nito habang hinihintay ang sagot niya sa tanong ni Mama Anselma. Nasa hapag sila at kumakain ng hapunan. Pero pakiramdam ni Elenita ay mabubulunan siya sa hirap ng tanong ng ginang. Ang dalawang highlight kasi ng pagbisita niya sa farm ay parehong hindi kaaya-aya. Ang kiss hindi kaaya-aya, Elenita. Serena, napaangat siya ng tingin kay Mama Anselma. Ho? May di naramdam ka ba, parang wala ka sa sarili mo, bakas ang pag-aalala sa mukha ng ginang? Kanina kasi Mama, may humalik sa kanya, nahigit niya ang hininga at pinandilatan si Sebastian, ito kasi ang sumagot sa tanong na dapat ay sa kanya. Anong halik na sa mukha ng ginang ang pagkalito? Arg, nakakainis na talaga si Sebastian, kasi po. Halik ng ahas, Mama, putol ni Sebastian ang kanyang nais sabihin. Kanina kasi, nakakita siya ng ahas sa farm, malapit na malapit lang sa kanya kaya medyo tulala pa yung sister-in-law ko. Nanlaki ang mata ng ginang, ahas, ibinaling sa kanya ni Mama Anselma ang atensyon, ayos ka lang ba? My goodness, anong ahas ba yon? Cobra po, sagot niya, nako, mabuti na lang at hindi ka nilingon nito ang anak. Ano ba, Sebastian, hindi ba't ibinilin ko sa iyong alagaan mo si Serena? Una, may pilay siya. Pangalawa, muntik nang makagat ng ahas. Sebastian glanced at her, I did everything para maging maayos naman ang lakad namin. Mama, medyo clumsy lang talaga si Serena. At ako pa talaga ang clumsy, kung di siya hinalikan nito ay hindi naman mangyayaring tatakbo siya palabas ng bahay. Pero paano pa niya yun ipapaliwanag kay Mama Anselma nang hindi siya magmumukhang timang? Ayos lang po ako, huwag na po kayong mag-alala, sa huli ay nagparaya na lang siya, ayaw na niyang humaba pa ang usapan, baka kung ano pang mabuksang topic dahil doon. Nang matapos ang hapunan ay dinaluhan muna ni Elenita si Mama Anselma para masigurong maayos ang pakiramdam nito bago matulog, she was doing it every night as if is routine. Bumalik naman agad siya sa kwarto niya matapos makatulog ang ginang, gusto na rin niya sanang makatulog dahil nga naging mahaba ang araw niya, pero kahit anong gawin niya ay hindi pa siya dalawin ng antok. Nagre-replay kasi sa utak niya ang halik ni Sebastian. Napatingin siya sa nakasabit na relo sa kanyang silid, mag-aalas 11 na pala, mukhang kailangan na talaga niya ng makakapagpatulog sa kanya, kaya naman nagdesisyon siyang bumaba at nang makainom ng mainit na gatas. Medyo madilim sa kusina pero walang balak si Elenita na buksan ang ilaw, sapat na sa kanya ang dim lights mula sa dining area. Matapos magpakulo ng tubig sa heater ay nagsalin siya nyon sa isang tasa, pero muntik na niyang matapunan ang sarili ng mainit na tubig nang biglang may yamakap sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangan panghulaan kung sino yun, bango pa lang ng katawan ng lalaki ay kilala na niya. Sebastian, ibinaba niya ang hawak na tasa at akmang sasawayin ang lalaki pero agad siya nitong hinila at isinandal sa may ref, ramdam niya ang malamig na metal sa kanyang likod. Pero ganoon naman ang init na hatid ng hininga ni Sebastian sa kanyang mukha. Nakadukwang ito at halos gahibla na lang ang layo sa kanya, he was looking at her intently. Hindi ka rin makatulog, bulong nito, napalunok siya, natatakot kasi siya na baka sa kaunting galaw lang niya ay magdidikit ng muli ang kanilang mga labi. Kaya nga ako magtitimpla ng gatas para makatulog ako. Iiwas na sana siya sa lalaki pero mabilis nitong ihinarang ang kamay sa kanyang gilid upang hindi siya makaalis. How about a good exercise for our bodies? I know a good one. Makakatulog ka after pero masasarapan ka naman in the process. Nanlaki ang kanyang mata sa sinabi ng lalaki, hindi siya ogles para hindi magets kung anong tinutukoy nito. Madali sana para sa kanyang sawayin ito, kung hindi lang nagsisimulang maglaro sa isip niya ang tinutukoy nitong mangyari. Siya ay parehong hubad sa ibabaw ng kama. Mga katawan na konektado, mga pawis, katas at lahat. Don't do this, Sebastian, let me go. You know what I want, love, mainit na hiningang bulong nito sa kanyang tenga. Pakiramdam ni Elenita ay nagsitayuan ang balahibo sa kanyang batok, Sebastian, sister-in-law mo ako. I know, and guess what? I don't care, I still want you. Huwag mo akong tawaging ganyan at tumigil ka sa kalokohang ito. Tumaas ang gilid ng labi nito, and if I won't, you'd tell Mama Anselma. Huwag mo akong haminin, feisty, I like that about you, pero wala ka nang magagawa pa, Serena, you're mine. Iyon lang at siniil na siya ng halik ni Sebastian, mas mainit kaysa kanina sa farm, mas marubdob,
Pinilit ni Elenita na itikom ang bibig at itulak ang lalaki pero malakas ito. He's pinning her with his body to the door of the fridge making her unable to move. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang ulo at pilit na hindi siya makagalaw at maangkin lang ang mga labi niya. Nang hindi na siya makapumiglas pa ay naramdaman niyang mas naging malambot ang halik nito. He's teasing her closed lips with his playful tongue asking for entrance, begging for a friend. She's decided not to allow him but Sebastian tricked her by placing one palm over her left body. Napaungol siya nang minasahe nito ang kanyang dibdib. Wala pang lalaking gumawa sa kanya ng ganoon. The feeling was new pero hindi niya masasabing masama. Deep inside her ay may sumisigaw na isang masarap na sensasyon iyon. That she should let him do it. But she knew better. Kaya nagsisimula na naman siyang tumutol. Pero bago pa man niya magawa ay nil-arrow na nito ang umbok sa ibabaw ng kanyang dibdib. She was just wearing her nighties kaya naman malaya nitong nilalapirot yun. Sebastian, do it, and finally, his tongue got nang dalhin ito sa loob ng bibig niya, pinaglalaroan niya at sinisip-sip, hinawakan ang bawat parte ng bibig niya na para bang isa siyang masarap na prutas. Nagsisimula na siyang matalo dahil ramdam niyang gusto na rin niyang sagutin ang halik nito. Her hands went up to his nape and carefully touches his hair, her head to the side as the sensations got the best of her. Konti na lang ay bibigay na talaga siya ng biglang. Click, click, click. Natigilan siya dahil sa isang pamilyar na tunog at ilaw. Tumigil rin si Sebastian sa lahat ng ginagawa at bahagyang umatras. Doon na niya nakita ang hawak nitong cellphone at ang photo nilang dalawa na magkahinang ang lobby. What makes her more scared is to see herself on the photo with eyes closed. Mukha siyang nasasarapan sa halik. Burahin mo yan, Sebastian, sabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para maging akin ka. Anong gagawin mo dyan? Ipapakita ko ito kay Mama Anselma, siguro. Napasinghap siya, don't you dare, oh I will, love, kaya naman alam mo na ang dapat gawin, come to me. Umiling siya, no, please, Sebastian, wag mong gawin to. Kasalanan mo rin ito, Serena, you're too sweet, inaalagaan mo si Mama, you make her happy, you make everyone love you. Kasalanan ba yun, ang maging mabuti sa iba, maging mabait at mapag-alaga sa mama mo? Oo, dahil ginugulo mo ang utak ko, napakagatlabi si Elenita. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga sinasabi ni Sebastian. Alam mo bang mahirap ka ring kasama, because when I look at you, inilapit nito ang mukha sa kanya, all I see is your seductive eyes and sexy body, bato lang ang di naapektuhan sa presensya mo, Serena. Ganoon ba talaga ang epekto niya kay Sebastian? Naging seductive ba talaga siya rito? I'm sorry kung yan ang pakiramdam mo pero hindi ko sinasadya, please delete our photo. Muling lumapit sa kanya si Sebastian at kinantalan siya ng halik sa lobby. No, love, I can't not until you say yes to everything I want. Mabibigat ang paa ni Elenita habang bumababa ng hagdan, hindi niya kasi alam kung paano haharapin si Sebastian, naalala pa niya ang lahat ng nangyari kagabi sa kusina, at kung paano siya binlockmail para sundin niya ang mga sasabihin nito. Dapat ay makahanap siya ng paraan para mapigilan ang mga binabalak ng lalaki. Sigurado ka ba, Elenita, kagabi lang ay ini-enjoy mo ang bawat halik ni Sebastian? She mentally slapped herself for thinking such, hindi kailanman naging tama ang pangba-blackmail. Kahit pagaano kagwapo ang gumawa niyon, but what else can she do? Nangyari na ang halik, nasa kamay na nito ang larawan nilang dalawa. Dapat ay makahanap siya ng paraan para mabura iyon o hindi kaya ay mapigilan si Sebastian na gamitin iyon laban sa kanya. Pero paano nga ba, anong pwede niyang gawin para di yun umabot kay Mama Anselma? Nakarating sa hapag si Elenita at nakitang nakaupo na roon si Mama Anselma, but where is Sebastian? Good morning po, hinalikan niya sa pisngi ang ginang. Nakatulog ho ba kayo ng maayos? I slept well. Hiha, salamat sa pagtatanong, ang mabuti pa ay umupo ka na at kakain na tayo, magiliw na bati sa nito kanya. Mukhang handa na rin kasi ang mesa, puno iyon ng masasarap na pagkain, prutas at tinapay. Hindi niya tuloy napigil ang matakam, humila siya ng upuan at umupo roon, mukhang ginanahan si Soleng at Bindang sa pagluluto, ang daming hinanda. Kumuha siya ng tinidor at tinutusok ang hotdog sa harap, nang magsalita si Mama Anselma. Oh, no, hindi sila ang nagluto sa mga ito, nagangat siya ng tingin sa ginang, sino po? Ako ito, mahal kong hipag, nanigas si Elenita sa kinauupuan nang marinig ang boses na yun ni Sebastian,
Ilang sandali pa ay tumabi ito sa kanya at inilapag ang isang plato ng ginisang kanin, kaya pala wala ito sa hapag, nasa kusina ito at nagluluto. Hindi niya mapigilan ang mapatingin kay Sebastian, pero imbes na makapagkomento tungkol sa pagluluto nito, ay napatitig na lang siya sa mapupula nitong lobby. Shocks, the memory of the kiss still haunts her. Hindi ka ba makapaniwala na marunong akong magluto? Share a grip of your thoughts, Elenita, saway niya sa sarili. Bakit ba napakahirap kasing mag-focus kapag nasa paligid lang si Sebastian, para siyang naghahang na cellphone na kailangan i-restart. Tumikim siya at inilayo ang tingin mula kay Sebastian. Medyo ito ang unang beses na narinig kong nagawi ka sa kusina. Palagi naman akong nagagawi sa kusina, kagabi nga ay nagkasalubong pa tayo doon, di ba? Sebastian lips curved into a smile. Hindi ito ay higit pa sa isang smirk, malamang ay pinapaalala nito ang nangyari kagabi sa pagitan nila. Wala na talagang ibang alam si Sebastian kundi ang pahirapan siya. Nagkita kayo sa kusina kagabi? Tanong ni Mama Anselma na nagpalipat-lipat pa ng tingin sa kanila ni Sebastian. Ano kasi? Hindi ako makatulog kaya nagtimpla ako ng gatas. Nakasalubong ko si Sebastian paglabas ko ng kusina. Pagsisinungaling niya, ayaw kasi niyang mag-isip ng kung ano si Mama Anselma, kahit pa ang maliit na ideyang may namamagitan sa kanilang dalawa ni Sebastian ay hindi maari, hindi magugustuhan iyon ng ginang, isa siyang byuda ni Gabriel at hanggang doon lang iyon. Nilingon niya si Sebastian na naglalakad patungo sa kanyang harap, hinila nito ang upuan room habang di nag-aalis ng titig sa kanya. Naroon din ang ngisi sa lobby nito na parabang pinapakita nito kung gaano ito natutuwang nalalagay siya sa alanganin. Ano na ang gagawin niya? Should she give in to what Sebastian wants? Talaga bang magpapaubaya na siya? Gusto mo ba ang hotdog? Nanlaki ang kanyang mata sa narinig. Napakabastos mo talaga, Sebastian. Hindi ka na nahiya kay Mama Anselma, nakikinig siya sa atin. Sebastian, anak, paano naman masasabi ni Serena na gusto niya ang hotdog hindi pa niya natitikman? Pagkasabi ay inilipat ni Mama Anselma sa kanya ang atensyon. Serena, ituloy mo lang ang kain. Napatingin si Elenita sa sariling kamay na nakahawak pa rin sa tinidor na may natuhog na hotdog. Iyon pala ang ibig sabihin ni Sebastian. OMG, bakit ba kung ano-ano na lang ang naiisip niya? Opo, kakain na po, tipid niyang sabi habang nagsisimulang isubo ang hotdog sa bibig. Gosh, bakit ba siya ganoon na lang ka-affected kay Sebastian? She shouldn't feel that way. Ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ay kung paano ito maitutulak palayo. Nagpatuloy sila sa pagkain as usual. Si Mama Anselma ang makwento, siya naman ay hindi na halos nakakapagsalita sa tensyon. Ramdam kasi niya ang panak-anakang titig sa kanya ni Sebastian. Masarap ang luto mo, anak, lalo na ang garlic rice mo. Wala pa ring kupas, puri ng ginang sa anak. It wasn't a lie, masarap talaga ang luto ni Sebastian, pero hindi niya gustong purihin ito dahil baka mag-isip pang nakikipagmabutihan siya. She'd rather shut her mouth. Of course, Mama, I'm doing this for our family. Lalong-lalo na't nandito si Serena, Sebastian gazes at Jer and winked. Banal na kalokohan, thank God, at hindi nakatingin si Mama Anselma rito. Baka kung ano nang isipin nito, pahamak talaga itong si Sebastian. I'm really glad na nagkakasundo na kayo. We're a family kaya dapat mawala na ang mga hindi na pagkakaunawan. Segunda pa ng ginang. Kung alam lang nito kung ano talaga ang totoo, kung gaano siya pinapahirapan ni Sebastian. Matapos kumain ay bumalik si Elenita sa sariling kwarto. Kailangan niyang makahinga dahil kanina pa siya parang naiipit sa hapag. Matapos maligo at magsuot ng roba ay nakarinig si Elenita ng katok sa pinto. Malamang ay si Mama Anselma iyon at may kailangan sa kanya. Pagkabukas ng pinto ay napasinghap si Elenita nang malamang hindi pala iyon ang inaasahan niya. Sebastian, anong ginagawa mo rito? You shouldn't be. Hindi na nakapagsalita si Elenita. Sebastian tasted her lips like she was the dessert after their meal. Mabilis rin siya nitong itinulak papasok ng kwarto at saka inilak ang pinto. Hindi ito isang malinis na halik, siya literal, nilalamon siya habang hawak niya ang batok niya at itinulak siya sa pader. Sinubukan niyang itulak palayo ang lalaki pero malakas ito. Mas lalo pa siyang nawala ng lakas nang magsimula itong kagat-kagatin ang kanyang labi. Sa isang iglap ay naramdaman ni Elenita ang tila pagnanais ng katawan na sagutin ang halik ni Sebastian. Ito na ang ikatlong beses na hinalikan siya ng lalaki at inaamin niyang nagugustuhan niya iyon. She should be ashamed of herself because it's wrong.
Pero hindi yun ang nararamdaman niya. Sira ka ba, Elenita? You can't like his kisses. Gamit ang buong lakas ay sinubukan niyang itulak si Sebastian, nagtagumpay naman siya. Ano ka ba Sebastian, mali itong ginagawa mo, it's not what your body tells me, you love my kisses. Napapikit siya nang magsimulang ibaba ni Sebastian ang labi sa kanyang leeg. He's planting tiny kisses from the back of her ears down her neck. Napakagat na lang siya sa labi upang mapigilan ang sariling mapahalanghing. Pero mali si Elenita, hindi niya pa rin napigilan ang paghalingging ng maglakbay ang kamay ni Sebastian patungo sa ibabaw ng kanyang roba, hindi rin ito tumitigil sa paghalik sa kanyang leeg. Inaamin niya, nagugustuhan niya ang mga halik at haplos ni Sebastian, ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi napupukaw ang kanyang hiyas. Gahibla na lang ang hinahawakan niyang pagpipigil, nang tuluyang ipinaloob ni Sebastian ang kamay sa kanyang suot na roba. Napapikit siya sa mainit na sensasyong bumalot sa kanyang katawan. Iyon lang at tuluyan nang naubos ang kanyang lakas na pigilan pa ang nararamdaman. Ibinukas niya ang kanyang labi at kusang sinagot ang mga halik ni Sebastian. She could sense him smiling but it was too brief. Ipinasok kasi nito ang dila sa loob ng kanyang bibig at malamyos na nilaro ang sa kanya. Kahit hindi marunong ay pinilit ni Elenita na sagutin ang mainit na halik na iyon ni Sebastian, ginagaya niya ang bawat galaw ng bibig nito sa kanya, pero ang mas nakakapagpabaliw sa kanya ay ang paglalaro ng palad nito sa kanyang dibdib, para na siyang mababaliw habang nilalaro nito ang maliliit na tuktok roon, hindi niya tuloy mapigil ang mapaungol sa sarap ng sensasyong nararamdaman. Nasa alapaap pa rin siya nang bigla siyang nakarinig ng katok na sinundan pa ng isang boses, Serena? Agad na itulak ni Elenita si Sebastian palayo, si Mama Anselma, bulalas niya sabay ayos sa kanyang sarili. Pero tila ba walang narinig ang lalaki, imbes na kabahan ay hinapit lang nito ang kanyang baywang at muli siyang hinalikan sa labi, his lips were tempting but it's not what she needed at the moment, ang kailangan niya ay ang mabuksan ang pinto at harapin si Mama Anselma, pero paano niya gagawin iyon ngayong nasa loob ng kwarto niya si Sebastian at hinahalikan siya? Serena, nandyan ka ba sa loob? Mabilis niyang itinulak si Sebastian at pinandilitan, ano ka ba? Magtago ka sa CR, papapasukin ko si Mama Anselma. A smirk appeared on Sebastian's lips, at kung ayaw ko? You will or else, wala siyang maisip. Nanlaki ang kanyang mga mata nang nagsimulang buksan ni Sebastian ang pinto, pipigilan niya sana ito pero huli na, nakita na siya ni Mama Anselma, at dahil hindi niya magawang mapapasok ang ginang, ay iniharang na lang niya ang sarili sa munting awang ng pinto. Mama, ano po ang kailangan ninyo? Pinilit niyang kalmahin ang sarili kahit sobrang lakas na ng kabog ng kanyang dibdib. Sebastian has the hobby of putting her into trouble. Pwede bang pumasok, ho? May sasabihin sana ako? Kaya lang po, isang impit ang namutawi sa bibig ni Elenita nang itaas ni Sebastian ang kanyang roba, kailangan tuloy niyang ikubli ang sarili sa likod ng pinto, at ilabas lang ang ulo at leeg upang makita ni Mama Anselma. Ayos ka lang hiha, bakas ang pag-aalala sa mukha ni Mama Anselma. Opo, of course, it was a lie, paano siya magiging okay nagsimula ng hawakan ni Sebastian ang kanyang tiyan at haplusin yun, mabuti na lang at may suot pa siyang underwear at hindi nito nakikita ng kanyang kahubdan. Gusto niyang sigawan si Sebastian na tumigil na, pero mas malalaman ng ginang na naroon ang anak kung magiging obvious siya. Kaya naman pinilit na lang niyang huwag ipahalata ang nararamdamang kiliti sa paghaplos ni Sebastian sa kanyang katawan. Ano pong gusto ninyong sabihin? Pwede ba akong pumasok muna? Kasi po, nakagat ni Elenita ang kanyang labi nang bumaba ang ulo ni Sebastian, upang halikan ang kanyang likod at patuloy na hinihimas ang kanyang tiyan. Bago kasi akong ligo, magbibihis po muna ako. Ganoon ba? Sige, hindi na lang ako papasok, gusto ko lang sabihin na salamat sa pagpapasensya mo sa anak kong si Sebastian. Siguradong narinig ni Sebastian ang sinabi ng ina dahil bahagya itong tumigil sa ginagawa. Ayos lang po yun, Mama, gusto ko lang pong maging maayos kami ni Sebastian para na rin po sa inyo. Mukhang nagkakasundo naman na kayo, sana ay ipagpatuloy ninyo ang magandang pakikitungo sa isa't isa, nasaan na nga ba ang batang iyon at nais ko rin siyang makausap sana. Inakala niyang tapos na sila ni Sebastian, pero ganoon na lang ang pagkabigla niya nang muli nitong halikan ang kanyang likod, she could feel his tongue softly grazing the smooth of her back, and he wasn't done yet, he playfully tugged the garter of her undies, teasing her with his fingers.
Doon na siya tuluyang napapikit, Mama, magbibihis lang po ako, medyo giniginaw na ako. Ngumiti naman ang ginang, sige, magbihis ka na, meet me at downstairs at doon ko nasasabihin ang natanggap kong imbitasyon. Ang totoo ay wala na siyang pakialam sa sinabi ng ginang, malapit na kasi siyang mabaliw sa ginagawa ni Sebastian sa kanya, he's at the verge of dropping her on this. Nang makatalikod na ang ginang ay agad na niyang inilock ang pinto, pero bago pa man niya mas away si Sebastian ay binuhat na siya nito at inihiga sa kama, muntik na siyang mapasigaw pero nagpigil lang siya. Sebastian, this is too much, itigil mo na ito. Pero imbes na matinag ay nagtaas lang ng kilay ang lalaki, really? After kissing me back, gusto mong tumigil? Nawawala na ito sa kamay, mali ang ginawa natin, okay, we should stop. Sumampa si Sebastian sa ibabaw niya at tinitigan siya sa mata. You heard my mother? Ipagpatuloy daw natin ang magandang pakikitungo sa isa't isa. Dumobol ang pagtambol ng kanyang dibdib nang magsimula na namang ibaba ni Sebastian ang mukha. She wanted to stop him pero para bang may parte ng kanyang puso ang nais na maramdaman ulit ang halik nito. Kaya pumikit siya at naghintay pero ilang sandali pa ang lumipas ay wala namang halik na dumampi sa kanyang labi. Kaya naman napilitan na siyang idilat ang mata, at ganoon na lang ang pagkapahiya niya nang makitang nakangisi si Sebastian. Nakakainis ka, alam mo yun, pinahirapan mo ako? Doon na niya napansin ang matigas na tumutusok sa kanyang puson, akala niya sinuturon lang iyon, ngayong nakatitig na siya sa gitnang bahagi ng pantalon ng lalaki, ay doon na niya nakitang lumaki iyon at tumigas. Sebastian, alam mo ba kung gaano kita kagustang ligawan ngayon? Hindi siya ogles, matulis na matulis ang ramdam niyang nakatutok sa kanyang puson. Of course, he wants her, but will she give in? Papayag ba siya? Sebastian, I know, huminga ng malalim si Sebastian at saka siya masuyong hinalikan muli sa labi, it was brief yet ramdam niya ang init noon, this is not the right time. Nakaramdam siya ng ginhawa nang marinig ang binata, maski siya ay hindi handa sa nais nitong mangyari, thank goodness there's medyo may natitira pang pagtitimpi sa kanya, pero bago pa man makatayo si Sebastian ay muli itong bumulong sa kanya, pero sa susunod na nahiga ka ulit sa ilalim ko tulad ngayon, I swear I'll be yours and I'll make sure